Magandang araw po sa ating lahat, mga mahal naming mga kapatid at taga-subaybay sa atin pong programang ito. At talagang namahinga tayo ng halos isang linggo, Elder Jeremy, ano? At kami po'y nananawagan sa bawat isa na nanonood at hihingi ng oras ninyo sa panahong ito na ating subaybayan at patuloy na i-share ang ating mga pagre-repaso ng ating leksyon na maaaring ito'y makatulong sa ating mga kapatiran at lalo tigit sa mga kasama natin sa ating tahanan, mga kaibigan o friends sa social media na ito ay maipaabot natin sa kanila. At gayon din ay nag-invite kami ng mga maaari pang makakasama namin dito sa ating pagre-repaso ng leksyon. Ako po muli si Brother Ronron at kasama ko po si Brother Jeremy. at kami po muli ang mga ngasiwa at mangunguna sa ating pagre-repaso ng leksyon. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagliligtas at mga pagpapalang patuloy na ibinubuhos sa bawat isa. Narito kami, Panginoon, aming idinadalangin na nawa ay sa aming pagrerepaso ng leksyon. Kayo ang manguna at bigyan nyo kami ng nararapat at wastong kaalaman upang higit naming maunawaan at mai-apply sa aming mga buhay ang mga bagay na aming matututunan. Ito lamang po aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po ay nasa ika-11 or 11th lesson na po tayo ng trimestreng ito. At ito po ay may pinamagatang nananabik sa Diyos sa Zion. So makikita natin at kasama natin ulit dito si Elder Jeremy para ibigay sa atin mulit-muli pa ang mga nararapat na kaalaman o maaaring madagdagan nyo sa inyong mga self-realization kung paano ang ating leksyon ay mamumuhay at kung paano ito may apply sa ating mga buhay. So bago tayo magpatuloy, babasahin ko muna ang ating susing talata na makikita sa Awit 84 verse 2. So ito po ang sinasabi, ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon, ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan ng buhay na Diyos. So ngayon po ay ating babanggitin o ating ibibigay lamang ang ilan sa mga bahagi ng ating pag-aaral na ito. Meron lamang tayong pag-aaralang 5 puntos sa ating leksyon sa buong isang linggo. Una ay ang mga hukuman ng Zion, ang kapayapaan ng Zion, yaong ipinanganak sa Zion, at ang kanlungan ng Zion, ang di natitinag na bundok ng Zion. So ngayon, bilang panimula, anong iyong maibahagi sa ating mga tagapanood bilang sa ating or sa panimula ng ating leksyon, Elder? So sa ating panimula, ano nga ba ang Zion? Ang Zion ay ang pangalan ng bundok kung saan matatagpuan ang Jerusalem, na kilala rin sa pangalang Zion. Simula nung sakupin ito ni David, tinawag ang Zion bilang ang lungsod ni David, sabi sa 2 Samuel chapter 5 verses 6 to 7. So sa paglipas ng panahon, ginamit ang Zion bilang isang pangalan upang tumukoy sa buong lungsod ng Jerusalem. So kasamang lugar ng templo. O kahit na sa buong bayan ng Israel. Sabi sa Awit 48:2 at chapter 126 verse 1. So sa mga awit, ang Zion ay nabanggit ng 38 times. Ito ay tumatayo bilang tahanan ng Diyos, ang lugar kung saan siya'y nagpapadala ng tulong at kaligtasan. Sabi sa Awit 9:11, chapter 14 to 7, and 20, verses 2. So, kung nais nating makilala ang Diyos, pumunta tayo sa Zion. So, makikita nga natin sa Awit chapter 84, verse 7. At doon, makikita natin na tinanggap ng Diyos ang papuri at doon ang mga tinubos ay makakasama ng kordero ng ating Panginoon Jesucristo na makikita natin yan sa Apokalipsis 14:1. So makikita natin dito na ang Zion ay madalas na tinutukoy na kung saan ito ay sanktuaryo, Jerusalem, or sentro ng gawain ng pagliligtas ng Diyos. So napakaliwanag ng binanggit mo doon bilang paniwala, Elder, na kung saan ang Zion ay tumatayo bilang tahanan ng Diyos. Na napakaliwanag na ang pagpapala ng Zion ay umaapaw hanggang sa mga dulo ng mundo dahil ang persona at biyaya ng Panginoon ay lumalampas sa mga hangganan ng alinmang banal
na lugar. So, makikita natin at pagpapatuloy natin, ano ba itong Zion na ito at kung paano sa realidad ng buhay natin bilang mga Kristiyano ay ating mauunawaan at ating maibahagi sa iba ang mga Zion or ang Zion na ito. So, unahin natin ang hukuman sa Zion. So, sabi sa Psalms 84 verse 2, ito ay banggitin natin sa Ingles, "My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God." So dito matatagpuan natin, ano ba, anong maibahagin mo dito tungkol sa courts of Zion, Elder Jeremy? So dito sa Psalms 84, no, makikita natin, may tatlong bahagi akong naming i-share sa inyo kung saan sino ba ang pumupunta sa courts of Zion. At dito sino din ang mga masasaya dito. At makikita rin natin dito yung mga taong gumagawa. So unahin muna natin kung sino yung mga taong pumupunta sa courts of Zion. So sabi sa Psalms 84 verses 1 and 2 and 10, so yun daw yung mga taong talagang naglulong for it. And sa Psalms 84 verse 3, sabi dito, yung small and great, lofty and humble. So sila yung mga taong, alam mo yung mga pagkumbaba, sila yung mga down to earth kung ika nga. Yeah, kung makikita natin doon sa mga taong pumupunta sa Court of Zion, ito ay walang sinisino. Makikita natin na ito ay para sa lahat. Makikita natin na ito ay doon sa mga naghahanap, doon sa mga maliliit or minamaliit, di ba? Doon sa mga mabababa sa lipunan, hindi lamang doon sa nakakakilala, kundi doon sa mga willing na kumilala sa ating Panginoong Diyos, ay sila ay pumupunta rin sa Zion. O sino naman ang nagiging masaya sa pagpunta dito sa Zion, Elder? And yun nga, kagaya sabi mo, sino nga yung mga nagiging masaya? So sabi rin sa Psalms 84 verse 4, so those who work in God, in the work of God. So kung sino yung mga nag-work sa Panginoon. So alam naman natin, kapag nasa presensya ka ng Panginoon at gumagawa ka, alam natin na yung joy, yun kasi yung mahalaga eh. Yung saya nandun eh. Oo. At sabi sa Psalms 84 verse 5 and verse 12, sabi doon, those who trust in God and want to follow Him. So sila bakit sila masaya? Kasi iba yung nakita nila. May hope din sila nakita doon. Yeah, napakaliwanag na yung mga taong nagiging bahagi ng gawain ng ating Panginoong Diyos at yung mga taong nais na sumunod sa Kanya. Ito rin yung paraan natin, kung paano natin ipakilala ang Ebanghelyo at kung paano ang conversion or baptism ay naipasok sa ating mga gawain. So, napakaganda nun. At ngayon ay paano naman yung mga pumunta doon sa court ng Zion ay gumagawa at nagpapatuloy. So, ano yung nakikita nila at nararanasan nila? Yes, Elder. So, ito nga yun, once na nasa presensya ka ng Panginoon, kasi sabi nga nila, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more mo nga doon nakikita kung gaano tayo ka makasalanan, kung gaano tayo kadumi. So, sabi dito, they turn sorrow into blessing. Sabi sa Psalms 84 verse 6 and then Psalms 84 verse 7, sabi dito, they grow every day in power. Basta na sa presence tayo ng Panginoon, every day, nag-grow tayo dyan. Yan, makikita, dyan yung sinasabing maa-unlock mo yung mga talents mo, yung mga gifts mo, di ba, yung blessing sa'yo, ay dahil ginagamit mo ito. At saka, dyan natin makikita kung paano yung ating mga struggles, no? Kung paano yung ating mga challenges will make us blessings for us. 'Di ba, makikita natin bilang mga pagpapala sa ating buhay. Hindi natin makikita sila bilang mga problema lamang, kundi makikita natin bilang bahagi ng ating paglago. Ano bang masasabi mo tungkol dito sa court ng Zion, Elder? So dito nga sa awit 84 verse 8 and 9, no? Sabi dito, dahil walang taong pisikal na maaaring nasa mga hukuman ng Zion o tahanan ng Diyos sa langit, ibinigay sa atin ng Panginoon ang panalangin bilang paraan upang makipag-usap sa Kanya, magbigay ng ating mga kahilingan. At sa awit 84 verse 11, sabi dito, ang Diyos, ito naman ang tugon, ang Diyos ay sumasagot sa ating mga dasal at para sa atin ang araw mula sa kanyang mga sinag na nagpapalabas ng pagpapala at isang pangalaga na kalasag. So sa binanggit mo,
na walang sino mang tao na naroroon o physical na naroroon sa hukuman ng ating Panginoong Diyos, sa Zion, na kung saan makikita naman natin dito na yung prayer, yun yung nag-i-intercede sa atin, yun yung nagiging pagitan natin sa ating Panginoong Diyos. At mga kapatid, talagang itong ating leksyon ay umiikot at patuloy na pinupuntos yung panalangin bilang bahagi ng ating komunikasyon at relasyon sa ating Panginoong Diyos. At dapat ito ay makita sa ating mga buhay na tayo ay, sabi nga, di ba, nagne-negotiate tayo sa ating Panginoong Diyos sa paraan ng panalangin, nakikipag-usap tayo sa Kanya sa paraan ng panalangin. At ito yung isang natatanging maaring physical na connection natin sa ating Panginoong Diyos sa paraan ng panalangin. At may assurance dito, sa nabanggit mo nga, na sumasagot ang ating Panginoong Diyos ayon sa ating mga pangailangan at ating mga dasal. Napakaliwanag dyan, mga kapatid. At tingnan naman natin ang kapayapaan ng Zion. Ano ba ito at kung paano ang Psalms 122 verse 6 sinasabing, "Pray for the peace of Jerusalem, may the prosper who love you." Diba? Ano sinasabi nito, Elder? At kung paano ito dapat makita at maunawaan natin? Sige, Elder Jeremy. So sabi nga dito sa awit 122 ay kabilang sa isang grupo ng mga salmo na tinatawag na paunti-unti pag-akyat o salmo ng mga peregrino. So inaawit ng mga ito habang ang mga grupo ng mga peregrino ay nagtutungo sa Jerusalem at upang ipagdiwang ang taunang mga kapistahan. No, nang sila'y umakyat sa bundok Zion, ang mga pilgrim ay biglang sumigaw ng masayang papuri. So Jerusalem ngayon ay nasa loob na kami ng iyong mga pintuan, sabi sa mga awit 122 verse 2. So sa kanilang pag-akyat sa Zion, lahat ay nagpupuri sa Diyos, sabi sa awit 122 verse 4, at ito rin ang panahon upang lutasin ang mga problema sa judicial at makahanap ng katarungan, sabi nga sa awit 122 verse 5. So nakita talaga natin dito yung peace of Zion. So pupunta talaga sila doon, doon sa lugar ng Zion. So doon natin makikita na pag pumunta ka doon sa Zion, doon mo makikita kung paano yung kapayapaan ay number one priority ng dakong iyon. Na pag pumunta ka doon, handa ang iyong sarili na ikaw ay makapag-ayos or ayusin ang mga problema. Di ba? Legal man yan o hindi. At ito ay makahanap ng katarungan. Di ba makikita natin na pinaka nakakatayo sa awit 122 ay yung mga panalangin para sa kapayapaan. Yung kapayapaan para sumagana, kapayapaan para sa makapagpahinga, at kapayapaan para sa pagsasama ng malwalhati. At ang mga nagagalak sa pakikipagtagpo sa Diyos ay hahanap ng kabutihan ng kanilang simbahan. So dito makikita natin, yung peace of Zion, hindi lamang yan doon sa langit, mga kapatid. Diba? Hindi lamang yan doon sa ating mga tahanan, kundi yung mismong ating iglesia, ito'y naway maging, sabi nga, mumunting langit sa lupang ito. Na ito ay pag pumunta doon ng tao, o tayong mga Kristiyano, mga mananampalataya, kapag pumasok tayo sa iglesia, ay makikita natin yung kapayapaan. Makikita natin yung presensya at mararanasan natin yung presensya ng ating Panginoon Diyos, yung kabutihan niya. 'Di ba na alam mo nangyayari sa akin yan talagang kapag yung church ay talagang makikita mo napakaayos at napakatahimik, yung presensya at talagang yung kikilabutan ka, ika nga, 'di ba? Na kung paano ang presensya ng ating Panginoon Diyos ay mararamdaman mo sa dakong yaon. Dapat ganun ang iparamdam natin or maramdaman natin sa sa loob ng ating iglesia. 'Di ba? Hindi yung maraming mga makikita pa tayo. Minsan nasa kapatiran din yan, Elder? Minsan nasa sa tao din yan, kung paano natin tinitingnan. Pero ang pinakamahusay, mainam dyan, ay matagpuan nawa natin ang kapayapaan sa Zion. So napakaliwanag yan. At paano naman itong mga ipinanganak sa Zion? So anong maibahagi mo dito, Elder, na matatagpuan, o iikot ito sa Psalms 87 verse 5, sinasabi, "And of Zion it will be said, this one and that one were born in her, and the Most High Himself shall establish her." So ano mababahagi mo dito sa mga ipinanganak sa Zion? So sabi sa Psalms 87 verses 1 to 3, sabi nga, Zion surpasses all mountains. So noong nakaraan, itinatag ng Diyos ang mga tiyak na lugar kung saan dapat magtipon ang mga tao upang sumamba. Isa sa mga lugar na ito
ay ang Shiloh. Ngunit kinakailangan sirain ito dahil sa kanyang kalupitan. So sabi sa awit sa 78, chapter 58 to 60. At sabi sa Jeremias, chapter 7, verse 12. So pagkatapos na maitayo ang templo, isinama ng Zion ang bundok Moriah. Walang lugar na mas makapagtuturo ng plano ng pagtubos, kaya't ang mga dakilang bagay ay naisulat tungkol sa iyo lungsod ng Diyos. Sabi sa awit 87 verse 3. So ngayon, 'di ba makikita natin na yung Zion ay ito'y tinatag at tiyak na lugar, 'di ba, ng Panginoon. At kung paano naman ito na kung saan sa 87 ng awit verses 4 to 6, ano ba sinasabi dito tungkol sa mga anak na lalaki at babae ng Zion? So ito nga, ang kaligtasan ay nagmumula sa Zion, ay nag-aakit ng mga tao mula sa lahat ng bansa. So lahat ng tumanggap ng kaligtasan, ito ay aaralin bilang ipinanganak sa Zion. So ang kailangan pala natin ay tumanggap para masabi na you are born in Zion or you are son and daughters of Zion. Yan, napakaliwanag mga kapatid. Walang pinipili, Walang sinasabing, yung mga taga-Pilipinas lang, yung mga taga-Dubai lang, yung mga taga-Asia lang ang pinili na anak ng Zion or mga ipinanganak sa Zion. Hindi, mga kapatid, napakaliwanag. Sabi, lahat ng mga bansa, basta ikaw ay tumanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay tumanggap at buo at totoo ang iyong pagtanggap, ikaw ay kinoconsider o tinatawag na anak na lalaki at babae ng Zion. So, paano naman ang lahat ng mga inspiration na ito ay nagmumula? Paano mo, paliwanag mo nga ito, Elder Jeremy? So, sabi nga sa Psalms 87 verse 7, no? Ang papuri ay sumisibol kapag iniisip ang Zion. Ang bundok Zion ay ang batong iyon na ginawang bundok ay pumupuno sa lupa. Sabi nga sa Daniel 2 verses 44 and 45. So sa bundok na iyon, tayong mga ipinanganak dito ay mananatili magpakilaman. Sabi nga sa Revelation 14 verse 1. So yun dapat maging inspirasyon ng bawat isa ng pagtanggap at sabi nga ay pagkilala sa kanilang mga sarili na tayo ay mga anak ipinanganak dito sa Zion. At tingnan natin mga kapatid, hindi tayo lamang ipinanganak sa lupang ito at huwag tayong iisip or huwag tayong magsesettle lamang sa lupang ito. Kundi ang ating tingnan ay yung mga mas greater pa, yung mas dakila pa sa bagay na meron tayo sa lupang ito. Makita nawa natin yon at ating kilalanin kung sino ba talaga ang mga ipinanganak sa Zion. So ngayon, itong refuge o yung ating sandigan bilang or ang Zion, na makikita sa Psalms 46 verse 11, sinasabi, "The Lord of hosts is with us, and the God of Jacob is our refuge." Napakaliwanag na ano ba ang maibahagi mo at may paliwanag mo sa ating mga taga-subaybay patungkol dito sa sandigan ng Zion. Sige, Elder. So sabi nga dito sa awit 46 verse 1, no? Sa harap ng mga problemang maaring lumitaw sa paligid natin, ang Diyos ang aming kanlungan at lakas. Isang napakalapit na tulong sa oras ng kagipitan. At sa awit 46 verse 9, sabi dito, ang mga hindi nakakilala sa Diyos ay kumikilos ng walang pakundangan na nagiging sanhi ng mga kalamidad, sakuna at digmaan. Sabi sa awit 46 chapter verses 2 to 3 and 6. So ngunit may kakayahan ng Diyos na pigilan ang mga digmaan na ito at kumilos sa harap ng kalamidad at sakuna. Awit 46 verse 9. And tulad ng mga talatang nagsasabi sa atin tungkol sa proteksyon ng Diyos na nakakalat sa buong awit 46, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa proteksyon dito at doon. So, alam naman natin na, kaya sabi nga, di ba, tumawag ka lang. Nandyan lang siya. At ang proteksyon niya, hindi nalalayo eh. Nandyan lang.
So, doon makikita natin, no, gayon pa man, kailangan pa rin na nating maghintay para sa tiyak na sandali at kung saan itataas ng Diyos ang kanyang sarili sa gitna ng mga bansa. Itataas sa lupa at sa ngayon, ibinibigyan tayo ng katiyakan ng Diyos. Na mula sa kanyang santuaryo, nagbibigay sa atin ng buhay at hinihiling na sa atin na maghintay ng may pagtitiyaga, panatilihan ng ating mga pakikipag-ugnayan sa Kanya, at maging tahimik kayo or tayo at alamin natin ang ating, or kilalanin natin ang ating Panginoon Diyos. No? Kung tayo ay nasa sa Kanya, kung ang ating mga puso, ating mga gawa at ating mga buhay ay nasa sa ating Panginoong Diyos, nasa pagkilala doon sa Sion, Elder Jeremy, napakaliwanag na nandoon yung ating, sabi nga ay source of strength, di ba? Nandoon yung ating kalakasan, yung ating sandigan, na kung saan, sabi nga, kung mawalan tayo ng maraming bagay sa lupang ito, maging hopeless ba? Di ba? Makikita natin na kung paano tayo ay titindig, tatayo, na meron tayong pinapanindigan. At ito yung buhay na ating makikita at buhay na ating matatagpuan sa Sion. Yung buhay na ating isinasabuhay na sa lupang ito. Di ba? So ngayon, bilang huling bahagi ng ating pag-aaral, ng ating leksyon, Elder Jeremy, ano ang mababahagi mo dito na kung saan yung the immovable Mount of Zion, yung hindi kailanman maaalis, no, maiilipat. Sabi nga sa Psalms 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. So ano mababahagi mo at mga panawagan mo sa ating mga taga-subaybay? So, itong Psalms 125, verse 1, no? Sabi nga dito, those who trust in God are immovable. And sa Psalms 125, verse 2, God is always doing good to His people. And Psalms 125, verse 3, evil will not always reign. Let us not stop trusting. Psalms 125, verse 4, God is always doing good to His people. At sa Psalms 125, verse 5, if we stop trusting, we will be destroyed. And as for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity, but peace shall be upon Israel. Yan, napakaliwanag, ano, na kung ikaw ay nagtatapat, kung ikaw ay gumagawa at nagiging bahagi ng gawain ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Ikaw man ay hindi mapapagalaw sa iyong pananampalataya. Yes. Hindi ka matitinag, 'di ba? Hindi ka, sabi nga ay hindi ka magkakaroon ng anumang mga paggalaw na maaaring pag-alis or paglayo sa ating Panginoong Diyos. Kundi dito mo makikita kung paano kumikilos ang ating Panginoong Diyos at kung paano tayo nabubuhay sa ating pananampalataya, kung paano tayo nagiging malakas at matibay sa ating paniniwalang ito. So bilang huling pananalita or maaari mong i-integrate yung mga sulat ni Ellen G. White, Elder Jeremy, ano maibahagi mo sa ating mga tagapanood? So, basahin natin yung sulat ni Ellen White mula sa God's Amazing Grace. So, sabi dito, kung ang mata ay nag-iisa, kung ito ay nakatutok sa langit, ang liwanag ng langit ay magpapuno sa kaluluwa at ang mga bagay sa lupa ay magiging walang kabuluhan at hindi nakakaakit. Ang layunin ng puso ay magbabago at ang paalala ni Jesus ay susundan. Ang iyong mga iniisip ay magiging nakatuon sa mga malalaking gantimpala ng kawalang hanggan. Lahat ng iyong plano ay gagawin sa pagtingin sa hinaharap, immortal na buhay. Ang biblical na reliyon ay mahahabi sa lahat ng iyong pang-araw-araw na buhay. Yan. So makikita natin na dapat tayo ay laging nakatutok doon sa langit. Na sabi nga, yung ating buhay, oo, nasa lupang ito tayo na makasalan ng mundo, pero dapat ang ating kaisipan at ang ating mismong buhay ay nakatuon doon sa langit. Nakatuon doon sa Zion na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Mga bagong Jerusalem na kung saan ito ibababa sa lupang ito, sa dakong ito, na ito ang makakatamasa nito, ang makakaranas ng bagong Zion na ito, ay ang mga tao na kung saan ay nanatiling tapat, nanatiling matatag sa ating Panginoong Diyos. So, any last words, Elder Jeremy? Sa akin,
gusto ko lang talagang i-emphasize din dito yung immovable. 'Di ba? Sabi nga sa Bible, if God is with us, who will be against us? Yes. 'Di ba? So, yung hope na makita natin sa Zion, at kung gusto nyo pa siya talagang makilala, lumapit tayo, pumunta tayo sa Zion, at malalaman natin kung ano yung will ng Panginoon sa atin. At yung gantimpala na makakamit natin dyan. At yung, syempre, the more na nakikilala natin ng Panginoon, the more nating isinasabuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Yan, napakaliwanag doon mga kapatid. Ito'y alam na natin ang mga aral na ito. Ito'y paalala lamang, ito'y panawagan sa atin. Na kung minsan tayo nakakalimot, kung minsan tayo ay nakakalihis sa ating mga daan, sa ating paglakad, kundi dapat tayo bagkus maging aware sa ating mga ginagawa, sa ating mga pananampalataya, para sa darating na mga panahon, kapag tinanong tayo ng ating Panginoong Diyos, tayo'y naging tapat at tayo ay naging matatag sa ating pananampalataya. Muli po, magandang araw at nawa ay humayo tayo ng may pagtatapat at may pagtatalaga sa gawain at sa pananampalatayang ito. Maraming salamat po.